Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman tayo nagbabalik upang pag-usapan at talakayin itong mga kaganapan sa ating bansa, especially dito sa Davao dahil pinagtatalunan nga kung kanino ba talagang proyekto itong People's Bill. Ayan, so kasi inaangkin ng palasyo itong proyektong ito na agad naman tinutulan ng mga government official ng Davao. So pag-uusapan natin yan kasi may pinapakitang dokumento ang palasyo Kanino ba talaga yung proyekto na yan? At isa sa pag-uusapan natin, ito nga naging pahayag ni Egay Erice na agad naman na kinondena ni Auntie Claire na galit, umuusok ang ilong kay Egay Erice na gustong-gustong komprontahin. So pag-uusapan natin yung mga may init na balita ngayon. Uunahin muna natin itong naganap sa Sandigan Bayan kasi talagang para sa akin is sobra na yung ginagawa sa mga pinopolitical persecute, 'di ba? Kasi hindi na to tama yung nangyayari sa atin. Una, kinasuhan si BP Sara. Pangalawa, pinakulong yung mga yung mga pumapanig sa katotohanan, yung mga kaibigan niya, pinag-iinitan. Ngayon, umpisa natin dito sa naging aksyon ng BJMP. Bahagya pong nagkatensyon pagkatapos ng pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division kanina. Ayun sapul sa mukha si Congressman Mike Defensor, 'di ba? Oo. Ayun siniko, ginanon Tapos pagkahablot ng ganon, sapul yung mukha ni Congressman Mike Defensor. Gusto yatang ma-promote nitong BJMP na to. Kaya todo acting, 'di ba? Yan ang problema kapag naghahangad tayo ng sobra-sobra sa ating katawan. Kumbaga, nakakalimutan na natin yung karapatan ng ibang tao. Oo, pwede nyo namang harangan Hindi naman natin kino-question yun kung yun talaga ang utos. Pero yung sasaktan nyo yung isang akusado na hindi pa man napapatunayan na nagkasala sa batas, oo, nakulong. Pero napatunayan ba? 'Di ba? Hindi pa Dahil alam nyo kung bakit ko nasabi, dinidinig pa yung kaso nila. Kung napatunayan na yan, hindi na didinggin ang kaso nila. 'Di ba? Ganun kasimple Dapat nire-respeto nyo tong mga taong ito. 'Di ba? Hindi yung aanuin nyo sa muka, sisikuhin nyo. Ito, ulitin natin para makita nyo ng harapan. 3rd Division kanina. Ayun sa pool. Ba't mo ako diba? Sir, tinutulak. Hindi ako tinutulak. Hindi agad na naisip yun ni Congressman Mike Defensor. Ang nakakita nun, ayun si konsehal sa gilid, yung nakaputi. Sinaktan ng BJMP itong si Congressman Mike Defensor na hindi naman dapat nila ginagawa. 'Di ba? Kasi kung titignan nyo, lumapit lang sa media itong si Congressman Mike Defensor. Hindi naman niya sinaktan yung BJMP, 'di ba? Ang gusto lang niya marinig yung sasabihin niya. After nun, aalis na. Kung bawal, pagbawalan ng maayos. Hindi yung aabot sa komisyon na wala namang ginagawa yung tao, nakaposas. Magsasalita lang, sisikuhin, sasaktan yung muka. 'Di ba? Hindi na makatarungan to. Grabe yung ginagawa ngayon. Hindi, sir. Sasaktan mo Hindi, sir. Nakita ko Sir, bawal sir. Sabihin ng maayos na bawal. Hindi yung sasaktan sa muka. Kasi ako, naniniwala naman ako kahit papano na lahat ng mga yan nadadaan sa maayos na pakiusapan, sa maayos na usapan. Kaso kasi ang administrasyon hindi nadadaan sa ganun. 'Di ba? Lalo-lalo na yung mga gusto ma-promote, 'di ba? Yung gumagawa ng action para mapansin, ma-promote, 'di ba? Road Vietnam, yung road project, wala pa rin. Totoo naman yung sinasabi ni Congressman Mike Defensor. Sila nakulong na pero yung Ghost Project may nakulong ba? Pinagtitiwalaan nyo ba yung statement ni Secretary Bonoan? Siya nga tumanggap ng milyon-milyon Kita mo yung mga kababayan natin sa Bulacan nalulunod, nasisira ang kabuhayan, nasisira ang bahay, nawawasak ang pamilya. Ano natin nasabi na nawawasak ang pamilya? Kung minalas-malas kami, mamamatay sa lunod Tapos sasabihin nila wala raw Ghost Project, walang budget dyan sa Bulacan, sabi ng isang governor. Yan nga epicenter ng flood control Tapos sasabihin nyo walang budget. Sino niloloko nyo? Yung constituent nyo. Kaya mga taga Bulacan, papayag ba kayo na ang witness si Secretary Bonoan? Sige nga, sa tingin nyo yan tumanggap ng milyong-milyong pera, daang milyon ang tinanggap niyan, siya ang magpapakulong sa mga taong nagbigay sa kanya ng pera. Sa tingin nyo, siya ang dahilan ng pagbaha sa Bulacan, 'di ba? Sinubukang lumapit ni dating Congressman Mike Defensor sa media pero pinigilan siya ng mga taga Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Mabilis ding humupa ang tensyon at dumiretso sa elevator ang dating congressman. Alam nyo, para sa akin pwede mo namang
nilang pigilan kung yun talaga yung protocol. Walang problema doon kasi trabaho nila yan. Pero yung sasaktan mo yung akusado, hindi naman tama yun. Labag sa karapatang pantao yun. 'Di ba? Wala kang karapatan saktan yan. Lalo na ang ginagawa lang, nagbibigay ng pahayag. Pag sinaktan ka, pwede mo arestuhin. Pwede mo depensa ng sarili mo. Pero kung ikaw yung mauunang mananakit, hindi tama yun. 'Di ba? Ano ba ang balak nyo? Gusto nyo lang ma-promote, mapansin kayo? Na ginagawa nyo yan para sa administrasyon, gano'n? So ngayon, pupuntahan naman natin itong naging pahayag ni Claire Castro na nagpapakita siya ng mga ebidensya, dokumento na sa kanila raw itong proyekto ng People's Bill diyan sa Davao. 'Di ba? Alam mo, nakakatuwa to si si Claire Castro eh. Pakita natin to. Tapos pupuntahan natin yung naging pahayag ng isang government official doon. Kasi mas maganda ay nakukuha natin yung both side para mas nauunawaan natin kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Ganun naman kasi dapat eh. Buhay na may seguridad, pamumuhay na may dignidad. Ito ang hatid ng expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong homeowners sa People's Ville housing project sa Davao City. Inilarawan ng ibang beneficiaries ang dating estado bago makamit ang pangarap na sariling tahanan. Lampas 2 dekadang nangungupahan at palipat-lipat ng tirahan. Ang galing rin angkin ng ng administrasyon no. Sa totoo lang, hindi naman sa kanila yan eh. Sa Davao City government yan. Panahon pa ni BP Sara nung naumpisahan yan, yung proyekto na yan na pag-usapan diyan sa konseho ng Davao. Hindi naman nila proyekto yan eh. Kung magkakaroon sila ng project real talk, kung magkakaroon sila ng project, ang uunahin nila Metro Manila, pabahay sa Metro Manila dahil crowded dito sa Metro Manila. At uumpisahan nila rin magtayo ng pabahay doon sa mga probinsya na mas kailangan ang tulong ng gobyerno. Hindi ko sinasabi na hindi kailangan ng Davao ang tulong ng gobyerno. Real talk. Pero kasi, kung titignan natin, mataas na ang uri ng pamumuhay dyan sa Davao. Bakit? Kasi magagaling ang namumuno sa Davao. Simula nung panahon ni Presidente Duterte na naging mayor siya dyan. Hanggang ngayon sa mga anak niya. Natutugunan ng mayor ng Davao yung pangangailangan ng mga Davaoenyos. Hindi street smart to, yung administrasyon. 'Di ba? Kasi common sense lang yan eh. Mas maraming probinsya ang higit na nangangailangan ng tulong ng gobyerno, lalo na sa pabahay. Isa lang ang ibig sabihin nito, inaangkin lang nila yung proyekto ng Davao City government. Ganun kasimple. Kasi napaka-imposible talaga na diyan magtatayo ka ng mga pabahay, functional lang gobyerno ng Davao. Kaya nila, sa madalit salita, kaya nila yan. Merong mga probinsya mas kailangan ng tulong ng national government. Lalong-lalo na dito sa Metro Manila, kailangan rin ng tulong yan ng national government dahil crowded dito sa Maynila. Lalo na dyan, sa Malabon, binabaha. Bakit di nyo tayuan ng maayos na pabahay dyan? Ayusin nyo ang kalye. Ang daming squatter dito. Bakit hindi nyo tugunan yung pangangailangan ng taong bayan dito sa Metro Manila? Bakit di kayo makapagpatayo ng pabahay rito? Ibig lang sabihin yan, kinukuha nila yung proyekto ng city. Hindi naman kanila talaga yan. Ito ang pagkakapareho ng mga kwento ng kanilang buhay. Ngunit dahil sa pinaigting at epektibong pabahay program ng pamahalaan at sa pamumuno ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, tapos na ang kanilang pagtitiis at paghihintay. Ang dating renters ay ganap ng homeowners ngayon. Ang proyektong ito ay pinagplanuhan, tinrabaho. Pinagplanuhan nyo talaga yan na kunin sa government ng Davao yung credit, di ba? Trinabaho nyo talaga yan para makapag-produce kayo ng legal documents na nagpapatunay na kayo ang nagpagawa niyan. Pero kung titignan talaga natin, 2017 pa lang, mayor pa lang si Mayor Inday. Minumungkahin na niya yung People's Bill dyan sa Davao. Pero mo presidente pa si PRRD noon 2017. Ba? 2017 pa lang, minumungkahin na yan ni Inday Sara. Ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Dahil iyan ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan at ito ay para sa mga taga Davao City. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's
Ville. Wait, komentan lang natin yung sinasabi niya na pagpapanggap. Sa tingin nyo ba totoo yung binabanggit niyang pagpapanggap ng mga Duterte? Kasi yung word na pagpapanggap, ibig sabihin lang nun, inaangkin mo yung bagay na hindi sa'yo. O nagpapanggap ka na mayaman ka pero hindi naman. Diba? Yun yung kasi yung ibig sabihin nun eh. Pero kasi kung titignan natin yung mga background nitong both sides, sino ba talaga marami nagawang proyekto? Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo sa taong bayan? Sino ba talaga ang anti-corruption? Kasi kung katotohanan lang ang pag-uusapan, katotohanan rin na napaganda ng mga Duterte ang Davao. 'Di ba? Hindi nila pwedeng alisin 'yon sa pangalan ng mga Duterte na napaganda nila ang Davao. Paano naman natin nasabi? 'Di ba nga nabalita ang Davao noon na one of the safest city in the whole world. Wala pang balak tumakbo presidente si PRRD noon ha. Yun ba pagpapanggap yun? Kasi matinding akusasyon yung word na pagpapanggap eh. Real talk yan, matinding akusasyon yan. Kailangan may basis ka dyan. Ngayon, kung titignan naman natin yung background nitong administrasyon from basura to energy. Asan na yung iba pang proyekto? Yung subway nasa kanya na raw. Samantalang inumpisahan yan sa panahon ni Digong. Natapos ba? Bakit ganun pa rin yung Ilocos Norte? Kung talagang magaling sila mamuno, hirap pa rin. Hindi man lang nila napagtuunan ng pansin. Governor sila doon ng mahabang panahon. Bakit hindi man lang ma-recognize? Hindi katulad ng Davao, na-recognize sa buong mundo pa. 'Di ba? Kung titignan natin, puro kasinungalingan eh. Yung sinasabi nito ni Auntie Claire, alam mo sa totoo lang, may inis ka lang dito. Kahit hindi ka galit sa kanya, may inis ka sa tono ng pananalita. Hindi natin siya pinipersonal pero hindi naman tayo galit sa kanya. Pero kasi yung tono ng pananalita niya, alam mo nang nagsisinungaling. Alam mo nang niloloko tayong harapan. 'Di ba? Personally wala tayong problema diyan, wala tayong pakialam sa buhay niya. Pero yung panloloko kasi sa taong bayan, hindi maganda yon. Bilang isang public official. 'Di ba? Public official siya eh. Undersecretary, PCO, Claire Castro. Hindi maganda yon. Yun yung tinututulan natin. Na harap-harapan tayong niloloko nitong gobyernong to. Kung background check lang ang pag-uusapan natin sa pagpapanggap, hindi si Vice President Sara Duterte at Mayor Baste at si Representative Pulong Duterte ang nagpapanggap dito na may proyekto, 'di ba? Hindi sila ang nagpapanggap rito niya. Hindi nating sinasabing si PBBM pero parang ganun na nga, 'di ba? Sa Davao City. Taong 2023 na ma-approve ang development permit ng proyekto. Noong 2024 naman ay inilabas ang Certificate of Registration ito habang ang building permit. Biro mo napakalayo nung petsa. Kasi sa next video na tatalakayin natin, binanggit roon ng isang government official na 2017 pa lang iminumungkahi na ni Inday Sara yan. Ay na-issue noong February 2024. Ipapakita ko po. Kita nyo, nag-umpisa siya ng 2023. Pumasok ng 2024. Sa totoo lang kapag ikaw presidente, lahat ng resource nasa iyo. Nasa iyo ang lahat ng departamento. Hawak mo yan kasi mga tao mo yan. Bakit napakatagal? Kung tutusin, one-stop shop lang yan para matapos agad yung proyekto na yan. Kagaya kay Mayor Isko, napakabilis. 1 taon lang, may building ka na, may paaralan ka na, may pabahay ka na. Pero nyo in a span of 3 years lang ni Mayor Isko kung ikukumpara natin ilang pabahay ang naipatayo niya? 2 condominium, 1 binondominium, tapos yung Baseco community 4, tas may ongoing pa siyang 3. Hindi natapos nung first term niya, ngayon tinapos. May ongoing pang 1 ngayon, saka meron pang university ngayon. 'Di ba? Siya sa loob ng 4 na taon, claim niya na sa kanya yan, yung People's Bill na yan. Ayun yung sinasabi ko lang about kay Mayor Isko. Kumbaga kinumpara ko kasi yung timeline. Kasi si Mayor Isko is local executive So hawak niya yung mga nagbibigay ng permit para maisagawa yung pabahay. So dahil nga mabilis ang kumilos tong si Mayor Isko, yung pondo na ilagay talaga ron. Kaya nagresulta ng magandang proyekto. Pero kay PBBM, same lang sila Ang hawak ni PBBM, national nga lang, yun lang ang pinagkaiba nila. Lahat ng government resource nasa kanya, pati budget hawak niya Pero bakit in 4 years, yan lang ang nabalitaan tapos hindi pa sayo? Hindi pa sayo yung proyekto na yan. Ang mga katibayan na aksyon ng pamahalaan patungkol dito sa People's Bill. Maglalabas siya ng documents.
O, sige. Narito po ang development permit para hindi po tayo mabulagan at maloko ng ibang mga taong nagpapanggap na ang proyektong ito ay sa kanila at hindi sa kasalukuyang administrasyon. Ang development permit po ng Peoplesville sa Davao City ay na-issue lamang noong July 18, 2023. Ito po ang pinalaking kopya So, from July 18, 2023, development permit to 2024 February. Ang tagal. ng development permit. At kung mapapansin niyo po, nandito po yung date, kaya pinalakihan ko rin po para makita ng ating mga kababayan. Ito po yung pinalaking upper portion ng nasabing development permit. Nandito ang petsa, July 18, 2023. Alam mo kasi ginagamit ni Auntie Claire lahat ng resource ng gobyerno para patotohanan sa taong bayan na sa kanila yung proyekto. Na which is, hindi mo naman kailangang gawin kung sa'yo talaga yung proyekto. Hindi ka magiging defensive kung sa'yo talaga yung proyekto. 'Di ba? Kung tutusin yan ng mga legal documents na yan, kaya nyong i-provide yan eh. Basta ika-cancel nyo lang yung sa LGU. Hindi nyo hindi nyo i-acknowledge yung ipapasa ng LGU. Aangkinin nyo na yung proyekto. Ganun kamakapangyarihan ang national government. Lalo na ngayon, kaya nga nilang baluktutin yung batas eh. O, sasabihin naman ng mga legal expert, hindi naman ganyan. Kung kayo ang nasa sitwasyon ng mga Duterte, doon nyo malalaman na totoo yung sinasabi nila. Kaya nilang i-manipulate ang gobyerno para makapag-produce ng mga legal documents. Biro mo ang ginawa nila kay Senador Rodante Marcoleta kay Mike Defensor, hindi pa sila sigurado na may plunder case. Non-bailable yun pero ngayon makakapag-bail. Bakit makakapag-bail? Kasi nga hindi sigurado yung yung complainant yung ombudsman na kung nakapag-commit ng plunder si Senador Rodante Marcoleta. Kita mo kasi nungalingan. Kasi kung nakapag-commit ng plunder, example lang tong sinasabi ko kung nakapag-commit ng plunder si Senador Rodante Marcoleta, hindi makakapag-bail yan. Ngayon pinaprocess ang pagkakalam natin yung motion nila para makapag-bail, nilalakad. Ganyang kalakas ang gobyerno. Pwede kang ipakulong kahit hindi ka nagkasala. Pwedeng makapag-provide ng legal documents ang gobyerno natin dahil hawak nila ang gobyerno. Sila ang gobyerno sa madalit salita. Tao nila ang nasa gobyerno. Sinong kokontra dyan? Sige nga, kalaban mo presidente. Sino kokontra? Duterte lang ang nakakagawa niyan, ang kumontra. Dahil the rest ng ibang politician takot kasi pag-iinitan sila dahil meron silang hiningin pabor noon, may insertion sila, 'di ba? Yung insertion legal terms 'yon. Pero nagiging illegal lang 'yon kapag hindi mo nilagay sa proyekto yung pera. Nagiging illegal lang siya kapag kinamkam mo yung pera. At maliban dyan, ang Certificate of Registration number 00022414 para sa Peoplesville 123 Condominium Project, na-issue po ito June 20, 2024. Puro mga permit ang pinapakita. Nasaan na yung blueprint, 'di ba? Nasaan na yung pinirmahan yung budget para diyan sa pabahay na 'yan? Sino ang nakapag-isip ng master plan niyan? Yan yung mga kakulangan sa mga dokumentong ipinay-presenta ni Auntie Claire. Kaya dito natin masasabi, pinaglololoko tayo na ito. Puro permit yan Panahon na po ito ni Pangulong Marcos Jr. At pinalaki ko rin po yung pinaka-petsa na nakasaad po sa may bandang dulo ng nasabing certificate. Nandito po, June 20, 2024. At kasama rin po na ipapakita ko sa inyo ang building permit para sa Peoplesville, application 2300823 na may petsang December 6, 2023. Ito po ang application for building permit at na-issue naman po ito February 16. Ang layo ng mga petsa, no? Ang layo ng mga petsa from July to December. From December to February. Ang layo ng mga petsa, halatang hindi ito proyekto ng national government. Kasi kagaya ng sinasabi ko, kung proyekto talaga to ng national government, madali lang yung proseso niyan. Sa tingin ko, ang ginawa nila rito, yung process, ang process niyan, local government. Kaya medyo matagal. Kung hihimayin natin, maraming contacts ang national government kasi nga project nila yan, pwede nilang i-priority yung pagpipirma ng documents para maumpisan agad yung proyekto, para mabilis, di ba? Kasi nasa iyo lahat ng resource Pero kung titignan nyo, ang layo ng mga petsa. Ibig sabihin, ang nagproseso nito sa madalit salita, local government. Kasi less prayo to Yun nangyari. 2024. Ito po ang pinalaking may petsa ng nasabing
dokumento. So maging mainam po na maging mapanuri tayo at ang proyektong ito ay para po sa ating mga kababayan. Totoo naman na para sa mga kababayan natin yan, pero hindi para maging credit sa inyo, 'di ba? Kasi ito lang yan ito ang mensahe diyan. Kaya nila sinasabi na sa kanila yan para malaman ng mga taong hindi taga Davao, para mabaliktad nila si BP Sara sa mga hindi taga Davao. Ganon kasimple yan. Pero kung tatanungin natin yung mga taga Davao, sasang-ayon kaya sa kanila, sa kanilang mga sinasabi. Yan ang panonoorin natin ngayon. Kasi dito na-interview yung isang government official na taga Davao. Ayan. So, panoorin natin. Ano ba talaga ang istorya nitong People's Bill? Kung bakit nila kinakamkam? Ito nag-umpisa, ano ba ang sa tingin mo yung tamang istorya? Sino kaya ang credit grabber dito po, Konsehal? Nag-umpisa ito, wala pa ako sa politika noon. I was still with the media before kasi kino-cover natin yung mga projects ni then Mayor Inday Sara Duterte. Namimili kasi ng nag-a-acquire ng lupa ang city noon para matugunan yung problema ng pabahay sa Davao City. Ito yung mga tinatawag na local shelter plan ng syudad. Now, when I was councilor, nagkaroon ng groundbreaking ceremony last October 2022. So, October 2022 pa lang, nagkaroon na ng groundbreaking ceremony. So, ibig sabihin, meron silang ebidensya na sa kanila yan. 'Di ba? Kasi may photo op yun So, sila talaga ang nagpaumpisa niyan. Kasi, kung titignan natin, 2023 July, yung pinapakita ni Auntie Claire. Tapos, December na yung kasunod. Ang layo nun sa 2022. Nandun ako. I was invited among the elected officials that were invited during the groundbreaking. That was October 20, 2022. Barely 4 months after na naging Vice President si Inday Sara Duterte at naging Pangulong itong si Marcos. So, nagtataka ako kung paano si Marcos mismo nag-umpisa ng naturang proyekto na matagal na po yung naumpisahan pang 27, basta panahon yun ni Mayor Inday Sara Duterte. Kita mo na, panahon pa ni Mayor Inday Sara. Inangkin ng administrasyon ngayon, no? Siguro dahil pumasok sila. Kasi ganito yan, just to set the record straight, when going to during my later part of my first term, I was also the chairperson of the Committee on Socialized Housing. So medyo may knowledge ako dyan dahil nagkakaroon kami ng series of meeting from DSUD, no? From Department of Human Settlements, no? Nagkakaroon yung dating regional director nila, si Attorney Palmahil, no? Nagkakaroon kami ng mga engagement yan because gusto nila na makipartner ang city, no? Parang Ang dating, ang city pa ang makikipartner sa national government para dun sa proyektong sarili ng city. 'Di ba? Kasi ang lumalabas dito, simula pala nung pumasok, ayan ang base dito kay Konsehal. Simula pumasok nung panahon ni PBBM na presidente na siya, is gusto niya yung mga proyekto ng local government, ando doon yung pangalan niya. So sa madalit salita, wala naman pala talaga siyang project sa Pilipinas para sa taong bayan. Wala siyang kaproyekto sa madalit salita. Kasi kung ikukumpara natin sa previous administration, talagang maririnig mo sa mga mainstream media na katulad ni PRRD, build program. Si Pinoy naman yung sa mga ekonomiya ng ating bansa. Pero ang naririnig natin kay kay PBBM, corruption, flood control, insertion, ghost project. Nakakahiya ang pangulo natin. Binoto ng taong bayan pero wala naman palang project para sa taong bayan. So ang ginagawa nila para magkaroon sila ng proyekto, kakausapin nila yung local chief executive, which is yung mga mayor o kaya governor. Kung may proyekto yung mga mayor at governor, kukunin nila yon para masabi na may proyekto itong administrasyon. pirma ata, gusto nilang pumirma na memorandum of agreement. O kita mo, may MOA pa, Memorandum of Agreement. Ibig sabihin lang nito, tahasan na kukunin nila, ikikredit nila sa sarili nila yung mga proyekto ng local government, 'di ba? Si Mayor Baste for the 4PH program ni Marcos, which hindi namin sinang-ayunan. Kasi sabi namin, project namin yan at kailangan naming tapusin. Pero lumalabas na pinipilit nila na gusto nilang ipasok yung 4PH. So, there were
Dahil sila nga nakaupo kaya wala kayong magagawa, ipapasok nila yan sa pilitan. O, puwersahan sa madalit salita. Pinipilit ipasok eh. So, ito palang administrasyon na to ay mababansagang credit grabber, 'di ba? Hindi naman pala nila proyekto. Gusto nila maipangalan sa kanila para maging legasiya nila na may pagmamalaki nila. Hindi, nung umupo ako, may napagawa ko sa ganito, sa buong Pilipinas, sa ganyan, sa ganyan. Pero ang katotohanan, wala naman pala, 'di ba? So, dito sa part na to, niloloko na naman tayo ng national government. Series of meetings, no? Dun sa nangyari. By way of a resolution sa council, through the Socialized Housing Committee, by way of a resolution, pwede namin gamitin sana yung pondo para matapos namin yung naumpisahan. Alam mo yung nag-groundbreaking nga nung October 20, 2022. Kasi marami na naitayo na. Kita mo, marami na palang naitayo ng mga building. 2022 nung groundbreaking. Buildings na naitayo ng escrow funds doon sa for resolution, pwede namin gamitin sana yung pondo para matapos namin yung naumpisahan. Alam mo yung nag-groundbreaking nga nung October 20. Kasi marami na naitayo na ng buildings na naitayo. So, nung 2022, meron na palang mga naitatayo after nung groundbreaking na mga building, 'di ba? Kailan pumasok itong administrasyon? 2023 na, ibig sabihin meron doon kalahati na, 'di ba? Kalahati na nagagawa na yung mga building, nasa kalahati na ng proseso ng pagtatayo. Anong ginawa ng administrasyon? Pakinggan natin. Ng escrow funds doon sa 4PH project ni PBBM. Hindi kami pumayag kasi Gusto pala nila i-include na agad yung 4PH project ni PBBM. Hindi pumayag itong local government ng Davao. una-una kami nag-umpisa at project po namin yon. So kailangan naming gamitin yung natitirang pera yung nandun sa escrow funds para mapatuloy yon. Pero hindi nila parang ayaw nila. So they took over. Kita mo na. Puwersahan nilang kinuha ang pamamahala sa pagpapatayo ng pabahay. Nakakaawa naman ang administrasyon. Wala kasing proyekto kaya nangaangkin Naiinggit sila sa mga proyekto ng mga ng Davao government. Parang tingin ko talagang pinilit nila yung 4PH kaya ginawa nila yon. Opo. Pero kung tatanungin nyo kami, sino nag-umpisa, klaro naman masyado na ang syudad nag-umpisa 2017. Kita mo? 2017 pa. Dapat pa ba tayong maniwala sa gobyerno ngayon? 'Di ba? 2017 pa. Dapat pa ba tayong maniwala kay Auntie Claire na puro kasinungalingan ang sinasabi? Pwersahan naman pala nilang kinuha ang pamamahala ng pagpapatayo ng pabahay diyan sa People's Bill. Kaya sinasabi nila na sila ang nagpatayo. Pero kung titignan natin, kung magsisiyasat tayong mabuti, kagaya ng sinasabi ko, kung tatanungin natin ang mga taga Davao, mga Davaoeños, alam nila ang katotohanan na mga Duterte ang nagpatayo niyan, na ang government of Davao ang nagpatayo niyan, hindi ang national government. Kasi ang gusto nila mangyari, hindi naman makakapunta yung mga taga ibang probinsya sa Davao Hindi nila malalaman ang katotohanan Ikukubli na lang natin ang katotohanan. Papalabasin natin na sa atin na lang to. Yun ang thinking niyang mga yan. Tapos magpo-provide tayo ng legal documents para ganito, ganyan. Talaga makakapag-provide ka. Ikaw national government. Hawak mo lahat yan More or less, no? 2017, 2018, Kasi sa totoo lang kung talagang proyekto nila yan, ando doon sila sa ribbon cutting, sa groundbreaking ceremony. Sa madalit salita, andun sila. Pero minabalitaan ba tayo nagpunta sila? Wala, 'di ba? At yung project na yan at nagkaroon lang ng groundbreaking, nagkaroon ng funding noong October 20, 2022. 4 months after nanalo bilang Vice Presidente si Inday Sara Duterte at Pangulong itong si Marcos. So that is the real story. Kita mo na. Inangkin lang pala nila yan. Hindi naman pala totoong sa kanila yan So punta naman tayo ulit rito kasi nagbigay ng pahayag itong si Egay Erice na kinainisan at ikinagalit naman ni Auntie Claire. Galit na galit, umuusok ang ilong. Panoorin muna natin yung naging pahayag ni Egay Erice. Kay Lourdes de Vera to Tama ba, Lourdes? President Ferdinand Marcos Jr. says that the government's flood control efforts have proven effective but admitted that more work needs to be done. Joined by Caloocan's 2nd District Representative and former Senior Deputy Minority Speaker, Edgar Erice. Minority leaders. Minority pala. Sorry. Former. Former. Take note sa former. May dahilan kung bakit ganun
Kayo ho ba ay nagulat nung huling sona ng Pangulo, ang pambungad niya, agad yung pinsan niya, agad yung kinuwelyuhan, kumbaga. Pero kahit hindi pinalangalanan, alam natin kung sino naman yun. Ano? Kayo ho ba ay inasahan nyo na yon o medyo baka kakaiba to? Hindi naman totoo yan. Optics lang. Patay ka, optics lang. Ang tawag doon di ba si Greg Garcia yung kanilang ang tawag doon utos, sunod, palakpak. Ganun lang yun. Papalakpakan, pagkatapos wala na yun. Kasi I don't... Tama, totoo yun. 'Di ba? Matagal na nilang sinabi na mahiya naman kayo. Lagpas 1 taon na, hindi pa rin nakukulong si Romualdez. Nauna pa si Senator Marcoleta. Si Mike Defensor, isusunod pa si Cayetano. 'Di ba? Pero pagdating sa impeachment ni BP Sara, nagmamadali sila. Pero pagdating sa nakawan sa flood control, ang unang kinasuhan na kulong, yung Brave Marines. Sige nga, kayo na nanonood sa atin, hindi ba kayo magiging against sa mga panukala ng national government ngayon? Kung ganyan nakikita natin, tahasan niloloko taong bayan, tahasan silang nagnanakaw sa taong bayan, sige nga, pinagbabantaan nila buhay ni BP Sara. Pero, yung pinsan ng Pangulo na dapat unang nananagot sa pagnanakaw, hindi pa rin nakukulong. Ginawa pang witness si Secretary Bunoan na former DPWH Secretary na isa rin sa magnanakaw. Katwiran nila, matanda na raw yung tao, 80 years old na raw, may sakit na raw. Bakit si Senador Rodante Marcoleta hindi nagnakaw, pinakulong nyo? Matanda na rin Bakit? Dahil nagsasabi ng katotohanan about sa flood control? 'Di ba? Totoo naman yung sinasabi nito ni Congressman Egay Irice. Hausyaw lang yun. Sinasabi nyo lang yun. Kagaya ng palagi nating sinasabi, gusto nyo lang iparinig sa taong bayan kung ano yung gusto nilang marinig. Pero pagdating sa action, wala. Hindi nyo gagawin yan. Alam nyo kung bakit? Sabi ni Romualdez hindi lang ako, may kasama ako. I think that the president can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. Kasi hindi naman mangyayari yung 1.45 trillion insertions, diversions to flood control for 3 years without the cooperation of the whole of government. Totoo. Paano naman? Ito, yung sinasabi ni Egay Irice, cooperation with the whole of government. So, paano nila masasabing nakipag-cooperate yung buong gobyerno? Di ba, pinadala nila ng mga mali-maleta? Kakanta pa ba yun? Aamin pa ba yun? Siyempre, susunod na lang yun. Binigyan mo pera Hindi lang 5 milyon ang binigay mo. 50 million, may kasunod pang 45 million, may kasunod ulit 50 million, pang-budget sa kampanyahan para may kakampi ka sa Senado, may kakampi ka dito sa congressman, sa Congress, 'di ba? Magsasalita pa kaya yan? Amin pa kaya yan? Syempre hindi na. Kasi nabigyan sila damay sila diyan. Kumbaga sama-sama na sila diyan hanggang sa huli. Taong bayan, pagsama-samahin natin sila sa kulungan. 'Yun ang pinakamagandang solusyon diyan. Meaning the House, the Senate, and the President's Cabinet, especially the Department of Budget and Management. Alam nila lahat yan. They cannot take away the flagship projects, funds for flagship projects, and palitan ng mga flood control. Kung hindi alam ng mga secretary ng DBM. Totoo. Paano naman natin nasabing alam nila yan? Pinipirmahan nila yan Dumadaan sa opisina nila yan 'Di ba? Katulad nung ni Secretary Bunoan. Hindi ba dadaan sa kanya yan? Alam nila yan. Sumang-ayon sila dyan. Kasi nagkaroon din sila dyan. Napangakuan silang bibigyan sila ng ganitong halaga na bigay sa kanila. Kaya pumirma rin sila dyan. Sumang-ayon sila dyan. 'Di ba? Kaya nga nabanggit ni Romualdez na hindi naman ako ang nag-e-execute ng mga proyekto, kundi ang executive branch. Sino yung pumipirma doon? 'Di ba si PBBM? Department of Finance, hindi nila magagawa. Executive Secretary, hindi nila magagawa yun. Ibig sabihin, pinayagan nila yun. Tama. So, may responsibility. Ang laging hirit ay ang presidente, ang siya nagbunyag. Pinunyag niya Lahat ng ito? 3 years. Sabihin niya? After 3 years,
Kita mo, after 3 years, kung talagang in good faith to, umpisa pa lang. Kagaya ni Duterte, huwag kayong magkukurap-kurap dyan ha. Pakukulong ko kayo, kakasuhan ko kayo. Kita mo si Terry Redo, nawala. Tinanggal eh. Paano? Abroad ng abroad. Ilang beses sa isang taon, napikon si PRRD. Tinanggal. Buti nga, di ka pa kinasuhan eh. Kaya naman kayo. It's a question of complicity or competence. Meron sinabi yung dating speaker na parang, if I'm going down, parang I'm not going down alone. Yun ang... I don't think that the president can afford to jail former Speaker Romualdez. Dahil, laglagan na yan. Laglagan na yan. Oh, 'di ba? Totoo 'yun. Hindi niya pakukulong 'yan kasi damay siya diyan, pati siya makukulong, 'di ba? Halatang-halata na kasi sila diyan. Ngayon, panonoorin naman natin tong sinabi ni Auntie Claire. Ayan, matindi ang mga naging pahayag ni Auntie Claire dito kay Egay Erice. Mainit ang ulo. Mainit ang ulo ni Auntie Claire. Ayan, so dito tayo kay Auntie Claire. Good afternoon, Yusek. Sabi po ni Congressman na Erice, optics lang daw yung pagbanggit ng Pangulo kay former House Speaker Romualdez nung SONA. Utos, sunod palakpak, pagkatapos wala na raw po yun. Ang sabi pa niya, the President cannot afford to jail former Speaker Romualdez kasi hindi daw po mangyayari yung insertions for 3 years without the cooperation of the whole government. Your comment po, and kung meron po bang update ang sa palasyo ang ombudsman doon sa sinabi ng Pangulo na will be done soon na yung filing ng multiple cases against Romualdez. Okay, nagtataka nga ako kung bakit pa na ini-interview itong si Congressman Erice. Tinik kasi sa lalamunan niya. Dahil ang kanya mga sinasabi ay lagi may parang, I think, I don't think. Lahat ay puro sa galing lang sa kanyang isipan. Parang yung ginagawa ni NBI Director Matibag, galing lang sa kanya kasi parang, 'di ba, sasabihin pa ni Director Matibag, hearsay, ito ang report sa amin, 'di ba? Kumbaga, hindi pa tapos yung investigasyon eh, 'di ba? Kung titignan niyo yung style, ang kino-question niya rin yung mga tao ng administrasyon, 'di ba? Kasi kung titignan natin yung pagkakaiba ni NBI Director Matibag dito kay Egay Erice, si Congressman Egay Erice nagsasabi ng katotohanan, 'di ba? Kasi bakit mo nga naman ipakukulong yung pinsan mo? Dahil kapag nagsalita yung pinsan mo, dawit ka, 'di ba? Ganun ka simple. Isang statement pa nga lang ang pinakakawalan ni Romualdez, naalog na agad sila diyan lahat. Todo protekta na sila lahat diyan eh. Paano ko naman nasabi? Pinahina nila yung kaso kay Romualdez. Paano natin nasabing pinahina? Kinasuhan ng perjury, 'di ba? Yung Brave Marines. Eh di hina na kaso dahil magkakaroon ng confusion sa korte. Tapos meron pa silang sinuhulan, tinakot para bumaliktad. Eh di mahina lalo kaso, 'di ba? Kasi ko-questionin na ng korte 'yun eh. Eh hindi dati ganito yung statement mo. Tas ngayon ganito naman yung statement mo. Eh paano ka paniniwalaan? Dalawa dila mo. Di namin alam kung nagsasabi ka ng katotohanan. O edi ngayon, hihina na kaso, makukulong pa ba si Romualdez, 'di ba? Syempre, malabo nang makulong. Pero walang basihan, walang facts, puro theory. Alam niyo po, sa gobyerno, Alam mo sa theory, laging tama eh. Yung theory ni Egay Erice nagkakatotoo eh. Kagaya ng sinabi niyang hindi makukulong si Romualdez. Anong petsa na ngayon? Nakulong ba si former Speaker Romualdez? Hindi. Bakit si Matibag hindi mo sitahin na puro theory? Hindi pa napapatunayan yung mga ebidensya. Lalo na kay Libiste. Ibinibintang niya na sangkot daw si Libiste para i-set up itong si Executive Secretary Ralph Recto. O paano ko rin nasabi na bakit hindi mo questionin si Matibag? Sinasabi niya, hindi raw reliable itong Brave Marines. Eh sabi naman ng ombudsman, satisfied sila sa naging performance ng Brave Marines na ituro yung mga bahay ng congressman at senador na dinideliveran nila. O sige nga, bakit hindi mo questionin si Matibag? Sa puro parang, sa tingin ko, eto kasi yung sabi sa akin, wala namang matibay na ebidensya. hindi tayo dapat nabubuhay lagi sa theory. Hoy Matibag, hindi ka raw dapat nabubuhay lagi sa theory. Hindi tayo dapat lagi nabubuhay sa paninira. Oh, Matibag makinig ka kay Auntie Claire. Nakita ko nga po ang kumbaga yung script ng kanyang pinakahuling interview dito sa One News PH. Kaya tama naman po yung binanggit nyo, Ma'am Julie, no? Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito na hindi lang flood control projects ang problema, kundi pati yung pagkolekta ng basura. Ang sabi niya dito ay meron siyang alam tungkol sa mga local government na ang tawag ay collect all, kung saan pinaparatangan niya yung mga opisyal ng local government ay corrupt. So kung siya may alam naman dito at isa siya sa public servant at siya ay isa sa
maingay na nagtutuligsa. Gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura? Paano mo nga gagawa ng aksyon yung kakampi ng administrasyon? Kakampi nyo ombudsman. Yun ang problema rito. Mga bata nyo yan di pinagtulungan siya niyan. Ang kailangan lang niya ngayong gawin, ipaalam sa taong bayan na mas lumaganap ang korupsyon sa panahon ngayon. Kasi kakasuhan mo, iwe-wave ng ombudsman tapos babalikan ka. Bakit hindi nyo imbestigahan? Bakit hindi nyo pagtuunan ng pansin at tulungan si Congressman Erice na meron palang gantong issue bakit hindi kayo ang tumulong, 'di ba? Ganun kasimple. Kung talagang in good faith kayo para sa taong bayan, kung nagmamalasakit kayo para sa taong bayan, sinasabi na pala sa inyo ng harapan, bakit hindi kayo ang mag-imbestiga? Kung totoo ba talaga? Kung hindi totoo yung sinasabi ni Congressman Erice, di kasuhan nyo siya. Pero kung merong maiprovide na mga ebidensya si Congressman Erice, tulungan yung kasuhan yung mga local government official. Congressman lang niya, kakalabanin niya mga mayor, mga iba ring congressman sa kongreso. Ang dami niyan 'di ba? Bakit hindi kayo kumikilos? Kasi mga bataan nyo yan. Malakas ang loob nyo kasi kayo yung nasa posisyon ngayon. Sa ngayon, baka mamaya, pag dumating ang panahon na wala na kayo dyan, magtago kayo Umiikot ang mundo. Hindi palaging kayo ang nasa taas ng mundo. Baka mamaya, kayo naman ang malagay sa posisyong sa ilalim. Magtago kayo. Umiyak kayo. 'Di ba? Minamaliit nyo si Congressman Erice, nag-iipon lang ng ebidensya yan. Pakitanong niyo po sa kanya yan. Pangalawa, ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang. Siyempre, opinion yan Entitled siya sa opinion niya, 'di ba? Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Hindi mo naman kailangan kausapin ang Pangulo para malaman kung ano ang damdamin ng Pangulo dyan. 'Di ba? Action speaks louder than words. 'Di ba? Hindi mo kailangan gawin yun para ma-analyze mo kung ano yung nangyayari. Iba ang pinapakita ng Pangulo sa ginagawa ng Pangulo. Sa sinasabi ng Pangulo, magkaiba. Isang taon na nakakalipas, nakasuhan ba? Ang tagal makulong, walang nakakasuhan. Yung dapat na nakakulong, ginawang state witness. Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Ay dito tahasang pinagbabawalan ang sino man na magsalita o magbigay ng opinion, 'di ba? Hindi na pwede 'yun. Karapatang pantao 'yan Freedom of expression, 'di ba? Yang ginagawa ni Congressman Erice. Wala kayong karapatan na pigilan yung ganyan, 'di ba? Karapatan niya 'yan bilang tao dito sa Pilipinas. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang Pikon. karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Hindi hindi naman siya spokesperson Yun ba tingin mo, Auntie Claire? Nagbibigay siya ng sarili niyang opinion kung bakit hindi inaaksyonan ng Pangulo na makulong agad si Romualdez. Unless papalitan niya ako dito. So kung ang binibigay niya lang ay yung nasa isip niya, patain niya na yung nasa isip niya. Patayin niya na yung kanya nasa isip. Dahil wala po yung katotohanan. Sinabi pa niya, at sinunggandahan nitong si Lord, unang sinabi ni Congressman Erice, sinabi daw ni Speaker, if I'm going down, I'm not going down alone. Tapos, sinigundahan nga ni host, I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. O, di ba? Yung komento ni Congressman Erice, nagmula yun sa sinabi ni Romualdez na I'm not going down alone. Hindi yun pinick up ni Congressman Erice sa bibig mismo o sa sitwasyon ni PBBM. Ang inisip niya, kaya hindi pinapakulong ni PBBM kasi madadamay si PBBM. Kahit sino naman yun ang magiging thinking Kahit sinong tao, yun ang iisipin. Magpinsan niyang dalawang yan Magkasabwat yan. Di
'di ba? At muling sumagot itong si Congressman Erice, dahil laglagan na yan. Totoo. Kapag pinakulong mo pinsan mo, ilalaglag ka niyan. Yun ang totoo na mangyayari. Kaya sa tingin nyo, ipakukulong ba ni PBBM si Romualdez? Syempre hindi, di ba? Alam naman natin na hindi niya ipakukulong yan at pahihinain niya ng pahihinain yung kaso para maabswelto itong si Romualdez, maibaling sa ibang senador yung pagkakaso sa flood control. Di ba? Inuunti-unti na nga ni Secretary Bonoan na guluhin eh. Di ba? Na sinasangkot na si Zubiri, Pia Cayetano, 'di ba? Oh, si Bongo, si Robin Padilla, 'di ba? Inuunti-unti na. Ayan ang malaking katanghan ni Zubiri na kumampi kay PBBM. Samantalang nung panahon ng eleksyon, tinataas ng tatay ni Zubiri yung kamay ni PBBM, hindi pumapayag, 'di ba? Oh, kain suka yan si Zubiri. So darating rin tayo diyan sa pagtatalakay na yan. Pero bago tayo magtapos, nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa atin. Maraming salamat sa inyo. Huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. Magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.